naman, kaya simulan na natin ang panibagong adventure. Panibagong adventure para tuklasin ang ganda ng Pilipinas. Panibagong adventure upang tikman ang iba't ibang klase ng putahe. At syempre panibagong adventure upang alamin ang iba't ibang kultura. At dito yan, panibagong adventure para sa bago at mga exciting na challenges. Kaya naman tara na't samahan nyo kaming muling i-explore ang Pilipinas. Walang iba kundi sa Alae, Batangas! So ano na guys, ano bang hinihintay natin? Let's go! As your first travel makers, dadalhin namin kayo sa isa sa pinakamagandang city ng Batangas kung saan kilalang kilala dahil sa napakagandang mga beaches at breathtaking views. And yes, we're here at San Juan, Batangas. Just a little time at maabot na natin ang ating destination. So we left Manila at exactly 6:15 a.m. and dumating tayo sa San Juan, Batangas ng mga 10:15 a.m. at saktong 4 na oras ang travel natin. Sa travel tayo ng 32, estimated na 32 kilometers, papunta na sa ating destination na Casa Amara. As of now, nandito tayo sa Silvio Castillo and medyo malayo-layo pa papunta Casa Amara pero let's make it worth the while and masarap naman ang hangin. Iba ang hangin sa Batangas. So just hang in there, guys. It will be right there. After 6 long hours, we're about to enjoy this wonderful place. But first, we must unpack. Here in Casa Amara, everything is fully furnished from their living room, kitchen, veranda, the pool, their rooms, and their dining area. Speaking of dining area, sa wakas at time na para kumain. Siyempre, hindi naman natin ito ma-enjoy kung tayo lang makain dito. So just, tawagin na natin yung buong family ng Travel Makers. So, Adobong Dilaw, ang sarap ng Batangas. Dahil best ang vacation dito sa Casa Amara kapag kasama ang buong After the delicious lunch we had, oras naman para magsaya at mag-relax. And you'll surely find peace in this place because this is perfect for staycations. At mas lalo ka pa magre-relax dahil paglabas mo sa veranda ay masisilayan mo ang isa sa pinakamagandang views ng Batangas. Casa Amara is a private residence built in 2012 and was officially opened to the public in 2014. This is owned by Mr. Klaus Kolb and his Filipino wife, Mrs. Gemma Kolb. According to them, this place was once a forest that they never imagined that behind those thick bushes and tall trees ay naghihintay pala ang breathtaking view ng Laia Beach. You really can't just find the best views anywhere. Madalas talaga ay kailangan mo pang mahirapan to be able to witness it. Sulit ang 6 hours na biyahe kung gantong mga view ang makikita mo. Everything is worth it. From the view from the house to the beach, it's just fantastic. So yan, after the beach, syempre ang pinakamasarap gawin, syempre ay kumain! Yes, may mga utensils na provided dito sa Casa Amara, but just to be sure, it's advisable na magdala pa din tayo ng extra spoon and fork or tongs if you're going to use the grill. Seems like hindi sanay magkamay ang ating travel maker na si Jasmine. That's why tinuruan natin siya, and eating with your bare hands bukod sa gaganahan ka, it brings out the Filipino in you. Vacation is about having fun, and here in Casa Amara, the pool is available 24/7.
Good morning. It is our second day! So, one thing na very nice gawin pala dito sa may beach, dito sa may Casa Amara is maghanap ng marine life, no? Kasi very nakatulong tong nag-low tide kasi nakita natin yung mga as of now. Look, Meron po kaming nakitang sea urchin. Hi. Time flies really fast because it's time to leave this wonderful place. Masabi ko na this place is really amazing, perfect for barkada or even family outings. Ano kaya ang favorite experience ng aking partner? Actually, yung pinaka na-enjoy ko dito is yung view. Yan, dahil napakaganda talaga ng view, talagang ma-appreciate mo ang Kita naman natin, creation. from the pool, from the inside and the outside, the exterior of the house is really amazing. Kaya masabi talaga natin, ibang-iba ang Batangas. Yes, Yan. alae! Kaya sana, tulad namin nag-enjoy din kayo sa aming trip dito sa San Juan, Batangas at lalong-lalo na dito sa Casa Amara. See you guys! See you on the next trip. Tuwing pumupunta ako dito, nakaalala kong lahat. Parang kahapon lang. Kamukha mo si Panuman. Parang ang tagal na namin magkakilala. Nung tayo ay bata pa. Yung mga gusto ko, gusto rin niya. Tapos biglang, Magkahawak ang ating kamay at walang damay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. at kahit hindi rin naging kami sa huli, siya pa rin ang first love ko. Anak, magbabakasyon na kami ng nanay mo. Kaya sisiguraduhin mo na walang sino mang lalaki ang makikipag-ulayaw sa'yo habang walang Marita! Marita! Itin na ako! Pasok mo na tutulog! Bakit hindi mo? Bakit? Anong ginawa mo? Masarap po yung ulam na niluto. At wala pong tao sa ilalim ng kama. Wala po. Sino yung bumabang nun? Anong ingay? Wala po yun. Si Iya Muchacha po yun. Kumain po ata siya ng mahaba. Anong mahaba? Ano? Buntis po siya. Ano? Buntis ako! Hindi ko naman sinadya magkakagusto sa iyong kapatid ko. Sino kapatid? Bakit ginawa? Nakakasalanan. Hindi mo sinasadya. Bakit ko ba? Ikaw yung nagpakas ng talong sa anak ko! Yung talong mo yung pinakso sa anak ko! Buntis ako sa kapatid ko! Rina! Bakit mo ako iniwan? Dahil ang sekreto nito ay ang sekreto. Buena.
nandito na rin tayo ay bakit di pa natin unang bisitahin ang Basilica na ayon sa ating research ay isa sa pinakamalaking basilica sa Southeast Asia. Yes, sabi, narito na nga tayo ngayon sa harap ng isa sa pinakasikat na basilica dito sa Batangas. Ang Taal Basilica ay itinayo noong 1755, ngunit muling inayos noong 1849 nang sirain ito ng isang lindol. Isa rin ito sa declared national shrine noong 1974. Malapit lang dito ay makikita na natin ang pinakalumang eskwelahan sa Pilipinas. Ito ay ang Eskwela Pia. Alam mo ba, Ira, ito ang pinakalumang education institution dito sa bansa na pinamahalaan pa ng mga Agustinian. Alam mo kasi, Ravi, bago to maging isang school, ang Eskwela Pia ay naging kumbento ng mga Agustinian. Tinutulungan niya ang mga unprivileged youth or mga kabataang kapusa at hindi makapag-aral. So ano, kakain Saan tayo maghanap ng pagkain ngayon? Maghahanap tayo kahit saan. Basta pwedeng makain, ating kakain. Tara! At nagtatanghali na rin pero di pa kami nagbe-breakfast ng aking partner. Saan kaya kami pwedeng kumain? JM's Empanada and Food House is the best place for breakfast. Bukod sa malapit lang ito sa simbahan, ay talagang mabubusog ka sa dami ng pagpipilian. At balita ko pa'y masarap daw dito ang pansit. Kaya naman itatry namin ito ng aking partner para mapatunayan natin. Isa na talaga to sa pinakamasarap na Mickey at bihon na matitikman ng kahit sino. At mas masarap kumain kung masaya ang taong kasabay mo. Ayan lang, okay na. Dahil ko sa friend, di ko tabi bigyan. Inaasa mo ako. Ang bastos. Nandito na tayo sa Don Leon Apacible Museum na idinonate sa gobyerno noong unang babaeng mayor ng Taal na si Corazon Apacible Canisa na nag-iisang apo ni Don Leon Apacible. Halos magkakatabi lang ang mga museums at mga lumang bahay dito sa Taal. Kaya naman, alin na ba ang sunod natin bibisitahin? Okay, Ravi, nasa na nga ba tayo ngayon? Dito tayo ngayon sa Villa Tortuga Recuerdos. Dati daw itong pamamayari ni Francisco Gacos. Tapos yung anak niya na unika iha ay nagpakasal sa mga sagala. At magmula noon ay naging pamamayari na nila itong lugar na to. Kaso, napabayaan na nga. Kaya ngayon kung makikita niyo naman kung gano'n na to kaganda ay dahil sa pag-upa ng isang fashion designer na si Sir Nico Perez. Kaya, naman tayo mag-inquire tayo kung ano nga bang magagawa niya. Gusto niyo bang ma-experience na magsuot ng makalumang mga barot saya at bumalik sa Spanish era? Dahil dito sa Villa Tortuga, sa halagang 250 pesos ay pwede mo nang ipakita ang iyong Spanish era fashion. Ang dalagang Pilipina parang tala sa umaga, kung tanawin ay nakaliligaya, may ningning na tangit, dakilang ganda, maging sa ugali, maging sa kumilos. Ganda naman. Ano, kamusta pagsusuot? Anong feeling mo? Feeling ko, parang ako si Maria Clara at ikaw si Crisostomo, parang, pero kahit na gano'n, na-enjoy ko talaga to. As in, pero ang init talaga, kaya saludo ako sa mga Pilipina noon. Melchora Aquino, Gabriela Silang, I'll appreciate you all. Okay, so ayun na nga, sobra ako nag-enjoy dito sa buong tour natin sa Villa Tortuga. Kaya, kailangan natin mag-stay goodbye kasi nagugutom na naman ako ulit. Kanina pa tayo. So guys, bye now. Go for now, pero gugora kami somewhere else. Malalaman. Buti na lang at katabi ng Villa Tortuga ay nandyan lang ang Tampuhan Cafe, isa sa mga kainan na dapat bisitahin ng sino mang pupunta dito. Kung isa ka naman sa mga taong mahilig sa art, tiyak na magugustuhan mo dito dahil ibibigay din nila sa'yo ang vibe na para kang nasa isang art gallery.
So bakit nga ba ito tinawag na Tampuhan Cafe? Gusto din naming malaman, kaya naman tinanong namin si Chef Mark na isa sa chef ng cafe. Why Tampuhan Cafe? Tampuhan Cafe is kinuha siya sa painting ni Juan Luna entitled Tampuhan. After nating makipagkwentuhan kay Chef Mark, ay hinain na sa amin ang mga bestseller na putahe ng cafe. Serve nila ako ng Hanghang Silog from the name itself, Hungarian sausage na maanghang and sinangag itlog. So, here it goes. Unique, intact to each other and punong-puno talaga ng laman. And regarding doon sa mango and bread tsaka pipino, dagdag siya pang after para so, hindi sa akin sila so masarap talaga siya. Ang sinerve naman sa akin ay isa sa kanilang best-seller, ang Tapalong Silog. Combination ng two typical silog, tapak at longganisa. Kaya, this is somehow unique. Tsaka, masarap at the same time. Yung combination nila, tatlo nag-complement sila from each other. Kaya kung talagang gutom pa, feeling ko, mag-relieve ka dito. Kaon tayo. Kakaibang food experience na naman ang ating natikman. Kaya naman tara na and let's use all the energy we save dahil marami pa tayong pupuntahan. Alam mo kanina yung nagsuot ka nung barot saya, nainggit talaga ako eh. Gusto ko rin magsuot ng ganun. Ito naman, hindi mo sinabi sa akin agad, Diyos me. Hindi mo naman ako tinatanong kasi nandun lang ako sa isang tabi. Sus, yan lang pala. May alam ako. Gusto din naman palang magsuot ng partner ko ng damit na kagaya sa akin, eh hindi niya pa sinabi agad. Buti na lang at may alam akong lugar para maibigay sa kanya ang gusto niya. Tara na sa Taal Market. Ayun nga Rabi, nandito na tayo sa Taal Market na kung saan sikat na sikat pagdating sa hiraman o kung bibili ka man ng gown o barok sa kasal, birthday, sa gala o ninong ka sa kasal. Kahit anong event na gusto mong puntahan, talagang available ang Taal Market para sa'yo. Pero, kailangan siguro natin mag-focus. Ganito na lang, paunahan na lang tayong makahanap ng hinahanap natin. Tapos Okay. dito rin tayo magpunta. Okay, challenge accepted. Okay. Let's go! Ang hirap naman maghanap ng barong. Nakahanap na kaya si Ira? Ho, ang hirap talaga maghanap. Buti na lang at swinerte ako dahil may isang store na nagpahiram sa akin. May hiram nga rin si partner Ravi. Anong klase ng Filipiniana? Pagka-vlogs o gown? Gown po, gown. No, ate, thank you pala ng very, very sobra. Ba? Ang ibig sabihin ko dun, gusto ko rin magsuot ng makaluma, hindi ba? Barong ang gusto ko, hindi Pilipintana. Hindi mo naman kasi nilinaw. Diyos me, sabi mo, gusto ko rin yung magugaya ng sayo. Ano ba yung suot ko kanina? Eh, di ba ganito? Bagay sa yan, orange. Sabi ka ba sa paligid? Gusto ka ito natin. Kali excited ako. Bakit dyan dito? Suot ang aming Filipiniana, samahan niyo kami ni Ira na libutin ang Taal. Mahaba-habang lakadin, pero buti na lang kahit naka-Filipiniana kami ay komportable pa rin kaming maglakad. Kami lang ata ang makikita niyong naglalakad sa daan na naka-Filipiniana at rubber shoes. Narating na nga namin ang Kaysasay Shrine at bago ka pa man makapasok sa gate ay may mga bata nang sasalubong sa'yo para magbigay ng idea tungkol sa simbahan. Yung pangalan ko ay Sasay. Lahat po sa 20,000 ay Sasay. At talaga nga naman maraming pumupunta dito dahil dito inilagay ang imahe ng Birheng Maria na nakuha ng mangingisdang si Juan Maningkad na siyang biglang nawawala at muling nagpapakita hanggang sa tuluyan itong maglaho. Hanggang sa may dalawang dalaga ang nangangahoy at nagpasyang uminom ng tubig sa balon ng Santa Lucia na maaari mong makita habang tinatahak mo ang hagdan ng San Lorenzo Ruiz. Ayon sa mga residente, nagpakita ang Birheng Maria sa dalaga at hiniling nito na gawan siya ng kanyang tirahan. Kaya nagkaroon ng Our Lady of Kaysasay Shrine.
Di lang pala talaga pagkain at museo ang makikita mo dito sa Taal, Batangas. Marami rin silang simbahan at mga miraculous na lugar na may magagandang kwento. After a long day na mahaba-habang lakaran sa Taal Heritage Town, kailangan natin makahanap ng makakainan upang naman mabusog at mapalitan lahat ng ATP na nawala sa ating katawan. Kaya naman dinayo natin sa Barangay San Felipe, Cuenca, Batangas ang isa sa mga binabalik-balikan ng mga turista, ang Florinel's Cafe. At dahil kasama natin si Sir Maning Abu, ay natanong na rin namin kung saan nga ba nanggaling ang pangalang Florinel's. The name Florinel Cafe, it was lifted from the names of two homemakers. Yung isa muna ay si Ma'am Florence, and the other one, my wife, yun ang Nelia. Combine the two names and we got this establishment name, Florinel. Kung ikaw naman ay nag-worry na baka di ma-accommodate ng Florinel's ang iyong dream reception, malapit nang buksan ang kanilang events place na para talaga sa malalaking events. Tara, tikman na natin ang mga inihandang pagkain para sa atin. Napakasarap na experience ay napakasayang experience na naman ang naranasan natin today. Talaga nga naman ang Batangas ay hindi lang lugar for beach at resorts dahil ang Batangas din ay best place to learn our history And paggawa ng memories kasama ang inyong mga kaibigan. isama pa ang masasarap na pagkaing handa sa atin ng mga Batanggenyo. Kaya next time, kung pupunta kayo dito sa Batangas, bakit hindi nyo puntahan lahat ng pinuntahan namin? Panigurado ako hindi kayo magsisisi. Pero kung tayo nag-enjoy, kamusta naman kaya yung kaibigan nating si Ad at si Yeno? Ano kaya nangyari sa kanila? Oo, mga Barbie pa naman yun, naakyat ng bundok. Malalaman natin yan. Kaya kung gusto nyo malaman ang adventures nila, Abangan nyo. Girlfriend mo na ba ako? Ayoko nga. Di pa ako ready. Ha? Demanding ng mga girlfriend. Gusto ganito, gusto ganyan. Ewan, gusto ko lang naman ng McDo fries eh. Talaga? Hoy, ikaw malating bata ka! Lutusan na kita mo, meso ko, tas kayo fries ka mo, tas may boyfriend ka pa ngayon? Wait ka nga! Wait ka! May I? Please. Thank you. It's here, the new McSpicy Shake Shake meal. Excuse me, may I? Yes? Number 17. Here's your order, ma'am. Enjoy! Good morning, travelers! Makakasama niyo na naman ang mga paborito nyong travel makers. Samahan niyo kami na subukin na babain ang parte ng Mount Macolot. So bago muna tayo pumunta sa Alitagtag, pupunta muna tayo sa Cuenca. Dahil dun sa Cuenca, doon natin bibilihin yung mga gagamitin nating pagkain. Lulutuin pagkain. Pag nandun na tayo sa Alitagtag, magbabasa, gawin ilaw. Yun na naman ang gagastusin dito guys, tsaka pamasahin. Tsaka kailangan natin ng maraming energy! Sa malaking slice ng puto, tiyak na mabubusog ka na at mabibili mo lamang ito sa halaga na 25 pesos. Kuya, ano pong tawag dito? Magkano po isa? 2 pesos. 2 pesos. Para sa barkada, give tayo 25 pieces. Tsaka gusto pa rin ako. Kuya, pabili naman 25. Thank you po. Ito po yung bar.
Nagugutom na ako. Mabuti na lang at nakahanap kami agad ng kakainan, kaya tara, tikman na natin ang pinamili namin. Pero hindi lang ito yung produkto ng Cuenca. Alam ko meron. Oo, meron. Ano pa kayang bibili natin mamaya? Alam mo ba kung saan kilala ang Cuenca? Walang iba kundi ang Lomi Alain. Hindi ko alam sasabihin ko. Excited. So guys, ito naman yung Totong Batangas. Ano yung sa'yo, Al? Lomi. Lomi special. Tignan nyo to. Wala siyang kanin. Puro lang siyang, sabi nila, kuwaya daw to. Yung sa'yo ba? Ano pinagkaiba niya? Malagkit yung ano niya. Yung ang tawag dito sabaw. Gusto mo ito sa'yo? Hindi, ito gusto ko. Sige, yan sa'yo. Sa akin naman. Coffee lover. Coffee lover ka naman. Tasty. Masarap. Parang dito, ready na tayo sa hiking. Mabubusog tayo ng sobra. Plus kapeng barako, bagya, hindi tayo mawawalan ng energy. After ng masarap at nakakabusog na agahan, ay ikutin na natin ang palengke. Marami pa tayong sangkap na kailangang bilhin para sa lulutuin natin sa pagbaba ng bundok. Habang bumibili ng isda ay nadaan kami sa bilihan ng isa pa sa pinagmamalaki ng Batangas, ang kanilang butchi, kung saan kamote ang palaman nito at iba sa nakasanayan nating munggo. Punta kayo dito. Dahil nandito na rin tayo sa palengke, bumili na rin kami ng pasalubong para sa mga kaibigan. Ang kanilang bagong giling na kapeng barako at tableya. Dalawang pong 40, kuya. Dalawang 40. Tara, sumama ka sa akin. So yes guys, narito nga tayo ngayon sa palengke ng Cuenca at makikita nyo nga sa likod namin na isa sa pinakasikat, Pinakakilala! pinakadinadayong bundok dito ay ang Mount Makulot! So, excited na ba kayo? Yes, na guys. makita natin? Dahil total busog na tayo. Oo, at ready na tayo. Full of energy. Kaya guys, ano pang hinihintay natin? Tara na! Nakakapagod maglakad. Medyo malayo pa tayo at Okay. napawisan. At syempre, bago tayo mag-hiking, kailangan natin ng proper attires. Kaya makikituloy muna tayo sa bahay. para Hanap tayo ng bahay. Damit. Yes. Sige. Kailangan Dun- ma-surprise sila sa damit. Partner mo. Lalakad Tara na, na. bye-bye! Ngayong nakapagpalit na kami ng mas komportabling damit, ready to go na kami ng aking partner. Bilisan natin dahil balita ko ay mahaba-haba ang tatahakin natin. Malapit na tayo sa bukana ng bundok at kaunti na lang ay makikilala na natin ang makakasama nating mga professional hiker. Hi po! Hello! Hi! Uy, welcome! Ilan po namin kayo nakita, mga taong bundok. So guys, narito na nga tayo sa bungad ng pati ng Mount Makulot at kung saan ay bababa na tayo na lawit dila mamaya-maya lang. Ayan. Pero bago yon, may ipapakilala muna Ayan, ang aking partner. kailangan natin ng guidance mula sa ating counselor. Joke lang. Sa mga professional hikers. So, andito sila para tulungan tayo kung paano ba bumaba ng maayos, kung paano safety measures, di ba? Laking mga Say bundok hi. ng mga yan. Ayan. So, ano na, So tara na. guys, ano pa hinihintay natin? Tara na! Tara na, let's go.
naman pala, no? Nakakalawit talaga ng dila. Ay, bakit nga pala lawit dila ang tawag dito sa lugar na? Ay, ito nga, ang lawa nga sa baba ng bundok na ito ay tinawag na lawit dila. Dahil pinapaniwalaan, lalawit muna ang dila mo bago ka makarating dito. Sa At mismong parang lawa. totoo talaga. Ay, try mo nga. Sabi nila napakaganda daw ng ano eh, ng view sa Sulit baba. na sulit yan. Sulit at walang bayad. Kaya bilisan na natin. Tara na. bumaba. Tara na guys. Bumaba na tayo. Professional hikers, bilisan po natin. Let's go! Wow! The view is priceless. Ang linaw ng tubig. Green na green ang paligid. Picture perfect. Sulit ang pagod at hirap ng pagbaba dahil kakaibang ganda ang sasalubong sa'yo. Mabilis talaga lumipas ang araw kapag nagsasaya dahil kailangan na natin ulit bumalik sa bungad ng bundok dahil malapit na ring maggabi. Buti na lang din at hindi maaraw kaya hindi nakadadagdag sa hirap ng pag-akyat. Kamusta ka naman, Ay, naku, napagod ako. Ikaw ba, nagutom ka ba? Pagod at gutom. Ano kayang magandang kainin? Pinaka-best na isda dito sa Batangas ay ang Sinain na? tulingan ng Batangas. Kailangan nating maghanap ng magtutulong. Tutulong sa atin? Oo, yes. Ano? Babahay-bahay tayo. Kayo ba? Oo, kaya na. Oo, kaya natin. Tayo pa ba? Bilisan na natin baka gabihin tayo. Let's dito. go na. Barbie. Magandang gabi po. Ay magpapatulong lang po sana magpaluto ng sinaing na tulingan. Ayos lang po ba sa inyo? Oo naman. Yes, meron. Makakakain na rin tayo sa wakas. Ayan. Oh my Ito gosh. na yun guys. Ikukuhain lang po namin yung mga gamit namin. Babalik po kami na dito. Okay lang po ba? Sige po. Oo naman. Sige pa. At ngayon nga ay kasama naman natin ang ating guest para turuan tayong magluto ng sinaing na tulingan at walang iba kung hindi si Nanay Pili. Yan. Hello, Nanay. Ano nga ba ang kakailanganin natin para dito? Nandyan ang bawang, sibuyas, sili, pinatuyong kamyas at syempre ang tulingan. Paano po ba ang pagluluto na ng sinaing na tulingan ng Ng Batangas. Itong kanya. Una pong ilalagay ang kamyas. After 2 hours ay ready na ang ating sinaing na tulingan. Pero isang tip para sa inyo. Mas masarap ito kung papakuluan ng mas matagal hanggang 8 oras. Nevertheless, paniguradong masarap pa rin ang kakalabasan ng ulam na to. Isa na namang tiring yet nakakabusog at masayang adventure ang na-experience natin. And sadly, it's time to go home. Kaya naman nandito kami sa bus terminal sa Lipa, Batangas. Pero bago yan, tumingin muna tayo ng mga pasalubong. Buti na lang at on time ang lahat. Kamusta kayang naging lakad ng mga kapwa natin travel makers? So, kamusta? Sobrang nag-enjoy kami Saan ka galing? sa Casa Amara. Amara, sa Sobrang- Sa Luan, Batangas. The house was really great. Kayo guys, saan kayo galing? Dami pinagtaan, heritage town. Parang feeling namin, ano kami, like, kumpara ko na parang Classic ba yan? Yes, very classic. Ayun sa kayo galing Kami mga naman, Barbie. napagod kami ng gusto, pero super enjoy. Tawag dito, lamig dila. Kasi talagang lalamig yung dila mo sa sobrang. Nakasama niyo naman kami sa bagong travel experience. Sana may naidagdag kami sa checklist nyo dahil hindi lang matatanda, pati mga bata ay mag-enjoy. Ako, na isa na